At ito po ay very confidential. Hindi ko po muna i-reveal, pero may isang babaeng investigator, 2 lalaki at may isa pang sumunod, mga 4 sila. At ang mga hotel kung saan sila nakapilit. Ang isang pangalan ng hotel ay Hotel Letter M ang initial. Hotel ito ng sidekick ni Tambaloslos. At ang isa ay Raffles Hotel. Pinangalanan ko ng isa. Raffles Hotel, nandun ito, sila. 3 hotel ang ginamit eh. At fully accommodated with all support, security, at lahat pinacilitate para sa kanila. At the back of the knowledge of the entire Filipino people in our country. So grabe po ito ha. Pananagutan po ito at isa itong napakasensitibong topic ang binuksan natin sapagkat ang International Criminal Court ay walang legal posture and legal capacity na manghimasok at mangialam sa ating bansa. They are not here, itong mga investigators na ito, para maging turista na mamasyal sa Bohol, sa Boracay, o saan mang magagandang tourist destination. Nandito sila at nagsasagawa ng illegal na panghihimasok sa sovereignty and internal judicial procedures ng ating bansa. At pinayagan ng gobyerno ni Marcos. At inisponsor pa ng kanyang pinsan. Ang tanong, kaninong pera ang ginamit dito? Sa mapanghimasok, illegal at kalunos-lunos na uri ng pagbebenta ng soberanya natin sa mga investigators na ito ng International Criminal Court. How far and how low can this government of Marcos go? Para lamang lapastanganin ang soberanya ng ating bansa at ang mga karapatan ng mamamayan. Bakit nyo itinago? Akala nyo may tatago nyo ha? Nakita na po namin ang mga pangalan. At may record po sila ng pagpasok sa Bureau of Immigration. Pati pong hotel billings nila, saan sila umikot, sino pong pinapatawag, sino ang nagpapacilitate, sino nagfi-finance. Grabe po ito ha. Hindi pa sila kontento sa bogos at katarantaduhang tuwadkom sa Kongreso ni Martin Romualdez. At ngayon po ay itinakwil ni Pangulong Duterte ang pag-attend doon. Tama lang yun na desisyon. At pinadala ang sulat ng kanyang mga abogado kay Congressman Ace Barbers. Hindi pa sila nakontento sa tuwadkom na ginamit nila bilang persecution and special propaganda attack operations against the Duterte, kay Inday Sara, kay Vice President natin, kay Rodrigo Duterte at sa iba pang mga matataas na opisyal ng former administration ng Duterte government. Ito pala, sa kasagsagan ng bagyo, imbis na maghanda sila sa pananalasa ng bagyong Christine na naglunod sa baha at pag-agos ng putik. Tatay Digong balak ipadukot. ICC nakapasok na sa bansa. BBM nagtraidor sa buong Pilipinas. Wow na wow, good morning! Muling nagbabalik sa inyong harapan, Boy Sardinas nga po pala, DDS Vlogger. No? Meron na naman tayong re-reactionan ngayon at ay nakakagimbal na balita. No? At ay merong tayong mapapanood ngayon, no? Napakalaking tulong to kay Tatang Digong dahil ay kahit tayo ay malalaman natin yung mga nangyayari na hindi pa natin nalalaman. No, ICC nakapasok na sa Pilipinas. Balak na pagdukot kay Tatang Digong ay nalaman na natin. Mga babayan, paki-like nyo at paki-share nyo itong video na to para maraming mga kababayan na makakaalam, no, na ang plano na gagawin dito kay Tatang Digong at itong si BBM ay pagtataksil, no, sa sambayan ng Pilipino itong ginawa niya, no. Ito ay isang sikreto na nakapasok na ang ICC dito sa Pilipinas. Kaya alamin natin to mga babayan, panoorin natin ang video na to at reactionan natin at kayo na humusga, okay, sa lahat ng mga kababayan natin dyan na sumusuporta kay Tatang Digong. Magkaisa po tayo, okay, panoorin natin to. Habang lubog ang lugar sa baha, Marcos Jr. tuluyang trinaydor ang buong bansa. Alright, so nagtraidor to si BBM sa buong bansa na mga kababayan ha. Kasi dapat alam nyo, ang mga ganitong mga pagpasok ng mga ganitong mga mag-iimbestiga kay Tatang Digong ay dapat ito ay alam natin, no? Alam ng buong sambayan ng Pilipino na pag nagpapapasok ka ng ganitong mga mag-iimbestiga dito kay Tatang Digong na di umano yung mga pagpatay, no, sa mga drug addict,
na gusto talaga nilang mapanagot itong si Tatang Digong, kaya ay pinapasok na nila ang ICC sa Pilipinas kasi nga ho, hindi ho kaya ng Quadcom o Senate hearing o anumang mga hearing nila at mga paninira nila para mapabagsak talaga si Tatang Digong, lahat po ay gagawin nila. Pero dito ho kayo, no, ay talagang mamumunhib, talagang magagalit ho kayo dito sa ginawa ho nila. Grabe, tuloy natin to, panoorin to mga babayan ha. Paki-like niyo po yung video natin. Itong revelation na isiniwalat ng well-known whistleblower na si Ka Eric, kung Ka Eric, saan thank you. ngayong araw, November 9, 2024, nag-viral ang kanyang live video kung saan tahas na nitong inamin sa publiko na nakapasok na sa Pilipinas nakapasok ang na, ha? International Criminal Court o ICC, kalakip ang mga ilang opisyales na tila mag-imbestigaw at balak ipadukot ang former president na si Rodrigo Duterte. Ito ang nakakagulat na big revelation na isiniwalat ni Ka Eric ngayong araw, kung saan sinabi nito na habang baha raw sa buong bansa, trinaydor ni Marcos Jr. ang buong Pilipinas sa pamamagitan ni Martin Romualdez, Zaldico at Trillanes na tila nangasiwa raw ng pagpapapasok ng ilang mga opisyalis ng ICC para tuluyang maimbestigahan ang former president si Rodrigo Duterte, incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa at Bongo, maging ang ilang mga opisyales ng nooy Duterte administration. Ayon kay Ka Eric, tila mamamayang Pilipino pa raw ang magbabayad ng accommodation ng mga opisyales na ito ng International Criminal Court dahil pati ang hotel accommodation tila sagot raw ng buwis ng taong bayan. At yan yung sinasabi ko sa inyo mga babayan. Tingnan nyo kung gano'ng kakurakot itong mga to. Grabe, no? Habang busy po tayo mga babayan, sa ating mga babayan ng mga nasalantaho ng bagyo, sila naman po yung pag-aasikaso nila ng pagpapasok po nila sa na grupo ng ICC. Tapos syempre, sino ang gagastos ng mga accommodation at mga gastos ho ng mga yan? Siyempre ho, ang taong bayan, tayo ho lahat. Lahat ho tayo ay may ambag ho sa ICC. So parang ang lumalabas ho nito, dahil pera ho ng taong bayan, ang ginagamit ho nila. So tayo pong mga Pilipino ay meron hong ambag sa paggastos ho sa mga ICC. Habang pala ay tayo ay tutulog, gumagapang po pala sila. Ginagapang ho nila ang pagpapasok, no, ang pag-aasikaso dito ho sa mga pwedeng mag-imbestiga, no? Grabe ho, no? ICC na yan, grabe ho. Grabe, tinraidor tayo ni BBM mga babayan. Dapat ho ang ganitong pagpapasok ng mga ganitong mga taga-ibang bansa para mag-imbestiga kay Tatang Digong, dapat po ito ay nakamedya at alam po ng taong bayan ho ang mga ginagawa nyo. So ibig sabihin yan, nag-traidor ho si BBM sa taong bayan ng Pilipinas. Gusto, panoorin nyo ito mga babayan ha. Okay, huwag nyo pong i-skip yung ating video. Panoorin nyo po magmula una hanggang umpisa para alam nyo po itong mga balita natin mga babayan ha. At huwag nyo hong kakalimutan ay isa-subscribe itong ating channel at suportahan po si Boy Sardinas, DDS vlogger from Tol J. Guevara, Banateros Brothers. Maraming salamat po. Diretso natin itong video. Nanggigigil na ako eh. At ang isa na tuluyan o mga hotel kung saan naroon di umano ang mga ICC official ay pagmamayari raw ni Zaldico. Ito raw ang tunay na betrayal of public trust. Para kay Ka Eric na siyang dapat natutukan ng taong bayan, lalo't hindi na raw biro-biro ang mga detalyeng kanyang nakukuha, lalo't galing ito sa mismong administrasyon ni Bongbong Marcos. Narito at panoorin ang full video kung sa... ito na mga babayan na, panoorin nyo to ha. Okay, maraming salamat po idol ha. At ay nilabas mo po yan. Maraming salamat po. Marami pong kababayan natin na tulungan mo. No? At para nalaman po at malalaman ng mga taong bayan ang pinagagawa nitong si BBM. Okay, isa nga talaga tong katraidoran sa bansang Pilipinas. Grabe, no?
O, tuloy. buong tapang na isiniwalat ni Ka Eric na nakapasok na sa Pilipinas ang International Criminal Court para di umano'y dukutin ang former president na si Rodrigo Duterte. Panoorin ang full video! Mga 11:45 ng gabi, bago maghating gabi, ay may nagpumasok po na unidentified number muna. And then later on, nagpakilala na siya. Retired military or security forces po siya nanggaling. At nakikita niya yung aking pagbablog, pagpapahayag at mga paninindigan na ginagawa sa sambayanan, sa Ipanaw Sambayanan, at nung kami aktibo pa direkta sa SMNI. So, mga 5 minutes after, nagpadala na siya ng message. Sabi niya, Ka Eric, this is going to be explosive, but I believe in your integrity and your capacity na sa iyo ko'y dadaan ang revelations na ito. So, sabi ko, sige, I will protect in confidence kung sino po kayo, and although kilala ko na ang pangalan niya, at nag-check na rin ako, authentic naman siya, pinadala po niya kagabi ang mga impormasyon na sa likod ng kaalaman ng buong mamamayang Pilipino ay pataksil at patraidor na pinapasok ng Marcos Jr. government, nila Martin Romualdez, nila Saldico, Right. at ng mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, at malamang nandyan din si former Senator Trillanes, ang mga ICC investigators. Right. Habang nananalasa ang bagyong Christine sa ating bansa at sinasalanta ang mga mamamayang Pilipino, ay pumasok ng iligal, walang pagbubunyag at walang hayag na pag-amin sa gobyerno ni Marcos Jr. Pumasok po nitong huling linggo ng Oktubre ang mga investigador ng International Criminal Court upang magsagawa ng mga interview, investigation at mga pag-ikot sa ating bansa upang ituloy ang kanilang pangingialam at hindi makatarungang panghihimasok sa soberanya ng ating bansa in the guise of looking out and going after former President Rodrigo Duterte. Ipinadala po sa akin kaninang madaling araw ang mga data at ang mga mukha at pangalan nila. At ito po ay very confidential. Hindi ko po muna i-reveal, pero may isang babaeng investigator, 2 lalaki at may isa pang sumunod, mga 4 sila. At ang mga hotel kung saan sila nakapilit. Ang isang pangalan ng hotel ay Hotel Letter M ang initial. Hotel ito ng sidekick ni Tambaloslos. At ang isa ay Raffles Hotel. Pinangalanan ko ng isa. Raffles Hotel, nandun Ito, sila. 3 hotel ang ginamit eh. At fully accommodated with Wow. all support, security, at lahat pinacilitate para sa kanila. At the back of the knowledge of the entire Filipino people in our country. So grabe po ito ha. Pananagutan po ito at isa itong napakasensitibong topic ang binuksan natin sapagkat ang International Criminal Court ay walang legal posture and legal capacity na manghimasok at manghialam sa ating Tama. bansa. They are not here, itong mga investigators na ito, para maging turista na mamasyal sa Bohol, sa Boracay, o saan mang magagandang tourist destination. Nandito sila at nagsasagawa ng illegal na panghihimasok sa sovereignty and internal judicial procedures ng ating bansa at pinayagan ng gobyerno ni Marcos at inisponsor pa ng kanyang pinsan. Ang tanong, kaninong pera ang ginamit dito? Oh, ang tanong. Sa mapanghimasok, illegal at kalunos-lunos na uri ng pagbebenta ng soberanya natin sa mga investigators na ito ng International Criminal Court. How far and how low can this government of Marcos go para lamang lapastanganin ang soberanya ng ating bansa at ang mga karapatan ng mamamayan? Bakit nyo itinago? Akala nyo may tatago nyo ha? Nakita na po namin ang mga pangalan at may record po sila ng pagpasok sa Bureau of Immigration. Pati pong hotel billetings nila, saan sila umikot, sino po ang pinapatawag, sino ang nagpapacilitate, sino nag-finance. Grabe po ito ha. Hindi pa sila kontento sa bugos at katarantaduang tuwad-kum sa Kongreso ni Martin Romualdez. At ngayon po ay itinakwil ni Pangulong Duterte ang pag-attend doon, tama lang yun na desisyon. At pinadala ang sulat ng kanyang mga abogado kay Congressman Ace Barbers. Hindi pa sila nakontento sa tuwad-kum
na ginamit nila bilang persecution and special propaganda attack operations against the Duterte, kay Inday Sara, kay Vice President natin, kay Rodrigo Duterte at sa iba pang mga matataas na opisyal ng former administration ng Duterte government. Ito pala, sa kasagsagan ng bagyo, imbis na maghanda sila sa pananalasa ng bagyong Christine na naglunod sa baha at pag-agos ng putik sa Bicol, sa Naga, sa Albay, dyan sa Batangas, at sa maraming bahagi pa ng Luzon, habang nagkamatayan ang mga Pilipino at walang nagagawa ang gobyernong matino at maayos na rescue, relief, and rehabilitation program, ay Yon, kaya naman pala mga babayan, marami hong namatay dahil busy ho sila. Di bali hong magkamatayan itong ating mga babayan, basta ho magawa ho nila ang kanilang mga plano. No, pang sariling plano ho, talagang gustong-gusto ho talaga nila, no, na talaga mapanagot o mapakulong si Tatang Digong, anak ng weteng talaga. Ibang klaseng gobyerno ang pumalit. Grabe, no? Sinakripisyo po nila ang ating mga babayan, ang mga buhay ng kababayan natin, basta ho ay magawa ho nila ang plano. Grabe, habang maraming nalulunod, maraming nagugutom, ay inaasikaso pala nila yan, no? Habang nalilibang ho tayo sa mga kababayan ho natin dahil sa issue na yan, yun naman pala ang inaasikaso nila. My goodness, maraming salamat sa iyo, Ka Eric. Grabe. Napasok pala nito na pala. Pumasok illegal ng patago, ng patraidor at pataksil ang mga investigators ng International Criminal Court sa ating bansa at kumakausap ng hindi lantad sa mamamayang Pilipino. In the first place, uulitin po natin, wala pong legal entity and legal posture ang ICC at anumang instrumento nito at mga representante na manghimasok sa ating bansa. We are no longer part of the ICC 6 years ago pa. Noong March 2018, hindi na tayo bahagi ng International Criminal Court. Hindi na tayo Therefore, we are not bound by any treaty, by any international. Tinan nyo mga babayan na hindi na tayo kasali sa ganyang mga ICC. Tinan nyo mga babayan, grabe, no? Grabe ang pagtataksil ni BBM sa sambayan ng Pilipino. Grabe, no? Oh my goodness! International obligation para sila po ay payagan na mangialam, manghimasok sa ating bansa. Kaya nga, yun ang punto natin. Kung walang tinatago at hindi pa traidor at pataksil ang layunin ng pagpasok ng mga International Criminal Court investigators nito, na by the way, ulitin ko sa mga late na pumasok, o habang pumapasok po kayo, hindi ko muna ipubulgar ang mga pangalan nito. Iko-consulta ko muna sa lawyers. Yeah. May nakita na po ako mga confidential information nila ng mga investigators. Pero ang isang hotel po, letter M ang kanyang initial, ang isa Raffles ang hotel na pangalan. Ang mga nagsisecure sa kanila, mga government forces. Ang gumagastos, gobyerno. Siyempre. So, ano ito? Inofficialize ni Marcos Jr., nila Martin Romualdez at nila Saldico ang pagpasok ng illegal at bogus na entity na kagaya ng mga investigators ng ICC para panghimasukan, pakialaman ang prosesong judicial, legal sa ating bansa. Lamang gusto nilang idiin at wasakin ng lubos-lubusan at durugin at ibaon physically and literally or figuratively ang political group na associated sa mga Duterte, especially si former President Rodrigo Duterte. Hindi pa sila nakontento sa pangbabastos nila kay Vice President Sara Duterte. So, ang pagsasalita ko po ay binunsod ng ipinadalang confidential information kagabi 11:45. Nananayo po ang balahibo ko. Bagamat iniskisan ako at pinutulan ng mga balahibo sa paa kasi doon lang po pwede mag-harvest ng hair follicle samples. Umabot ng almost 2 hours para lamang maiigsi po kasi ang mga buhok sa katawan ko, lalo na sa mga kahit sa legs part. So kahit po na nabawasan ng mga balahibo buhok sa katawan ko, nananayo po ako sa galit ang mga balahibo ko nang mabasa ko ang mga impormasyon at makita ko na nandito pala sa nag-ooperate mag 2 weeks na. Wow. Habang sinasalanta ng bagyo, pinapasok ng gobyerno ni Marcos. At ang nagbibida-bidahan na nagpapacilitate ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at sila Saldico. Nako, ang tanong ng taong bayan, bakit pataksil, patraidor nyo silang pinapasok? At sino at kaninong pundo nang galing itong ginagamit sa paggastos sa malapalasyong mga hotel na ginamit para sila ay mamalagi itong mga investigators? At tinahakot ang mga sinasabi nilang mga biktima, kinakausap na gumagawa ng mga affidavit at iba pang documentation. At the back
of the knowledge of every Filipino people. May tungkulin po ang gobyerno na maging hayag, lantad, at open sa mga impormasyon kagaya nito. Sapagkat ito'y direktang panghimasok ang ginagawa ng ICC. So huwag kayong maniwala pag sinabi ni Marcos na hindi ko papayagan ang gagawin nila na mag-imbestiga sila. Wala na yung ICC. Paano nakapasok ito? Does Mr. Marcos Jr. have any knowledge? Ito ba kay Martin Romualdez lang ito at kay Saldico sa mga kasabwat nila mga komunista, ng mga teroristang grupo, kagaya ng grupo ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers? Hindi naman pwedeng mangyari yon kung hindi kinonsinti o binulungan at hiningan ng konsente o approval si Marcos Jr. unless i-deny po niya ito. This is a very explosive and exclusive information na ngayon ko lang i-reveal. Again, ikukonsulta ko po kung pwede kong i-reveal ang mga datos at impormasyon na hawak ko. Sapagkat alam naman natin po, baka ikukulong ako at ipapahamak ako. Pero alam niyo na kung ano po ang dahilan. Ibinubulgar ko ngayong araw na ito, mag-alas 4 ng hapon sa Pilipinas, ang illegal, mapanghimasok at pataksil na pagpapasok nila Marcos Jr., nila Martin Romualdez, nila Saldico, at ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at mga urban operatives nila, at mga kasabwat pa nila na mga investigador ng International Criminal Court. May 2 pa itang naiwan o 3 na nandito pa. Kaya sobra-sobra pong paglapastangan ito sa ating mga mamamayan. This is a betrayal of public trust. Ibibenta mo ang ating bansa at soberanya sa isang bogus at illegal na mapanghimasok na instrumento na ang pangalan niya ay International Criminal Court, at ang inyong gagawing kapital para katayin, durugin ay si former President Rodrigo Duterte. At malamang kasama dito sa kanilang mga iniimbestiga na si Senator Bato de la Rosa na dating Chief Philippine National Police ng PNP sa ilalim ni former President Duterte, si Senator Bongo at other generals. Nagulat ako talaga sa impormasyon, very detailed. At pati po ang mga mukha at impormasyon ng mga involved na mga tao, pati po ang mga travel documents nila ay kumakalat po na gustong ipasabog ng source. Sabi ko, wag muna. Magpatikim muna ako ngayong hapon. At kaya ako nag-live ngayon. Uulitin ko po, ang usapin dito ay ang pagtatraidor at pagtataksil ng gobyernong Marcos. At kung hindi niya ito alam, ano ang kapangyarihan at ano ang sinasakal ni Martin Romualdez at Saldico kay Marcos Jr. para gawin nila ang ganitong pagtataksil at paglapastangan sa soberanya at integridad ng ating bansa. I hope I can forward all of this information to the legal team of President Duterte so that they can prepare proper legal communication about this. I'm trying to communicate with the former Director General Alex Paul Monteagudo. At least alam nyo na i-inform ko po siya pagkatapos ng live na ito of these explosive revelations upang mapagandaan po na nandito na, at sigurado tayo ito rin ang gagawin nila kapag dumating na ang mga di ba, hahatulan nila na guilty sa o may probable cause si Pangulong Duterte. So ipapa-aresto nila kung nagawa nila itong gawin ang ganitong kalapastanganan sa soberanya at integridad ng ating bansa. Nito mga alipores ni Marcos, hindi malayong mangyari na dudukutin nila si Rodrigo Duterte. Wow na wow! Grabe mga babayan, no? Ano kayo? Na windang yung utak nyo, no? Habang bumubulusok ang baha sa iba't ibang lugar na tinamaan ng bagyo, yun ang pag-aasikaso nila para donation tawag doon. Nabubulol ako, no? Yung mga condominium, no? O mga hotel, ay hinahanda nila sa pagdating at nakapasok na talaga itong mga ICC na to. So maghihintay pa tayo ng mga iba pang mga susunod na mga balita kung ano na ang ginagawang aksyon nitong mga ICC, no? Grabe ginawa ni BBM, nagtaksil sa buong mamamayang Pilipino. Grabe. Dapat ito pag nagpapasok ka talaga ng ganito, ng ganitong mag-iimbestigasyon, lalong-lalo nasa ibang bansa, dapat ho yan ay naka-media ho yan at alam ho ng bawat Pilipino. Okay? No? At ay mayroon pang lumabas na balita na nadudukutin ito si Tatang Digong na medyo ang sakit sa ulo, no? Grabe mga kababayan. So mga kababayan, lahat ng mga naniniwala kay Tatang Digong at Maka Duterte, so sana tulungan po tayo sa lahat ng ganito mga pagsubok
Okay, medyo ano po ito, medyo maselan po itong issue na to. At ay hindi po makakapanaig yung masama na yan kung sama-sama po tayo na magtatanggol kay Tatang Digong. So yan mga babayan, at ay sana support itong ating bahay, itong ating YouTube channel na maliit. Kaisa po tayo ng mga DBS vloggers na sumusuporta kay Tatang Digong. Kasama natin ang ating mga Banateros brothers. Unang-una ang aking kapatid na si Tol J. Guevara. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo.